Pasado alas 6 ng umaga nang magkita kami ng aking unang pasahero. Papunta nga pala itong Taguig at iniabot ko na rin kagad yung helmet. Makasakay na si ma'am ng maayos ay umalis na din kami. Araw nga pala ng Sabado ngayon dahil hindi ako nakabiyahe nung Biyernes ay ngayon na lang ako babawi. Nagpang umaga nga pala muna ako, madalas kasi paggabi yung biyahe ko. Dahil maluwag naman yung kalsada at wala pang gaanong sasakyan ay mabilis lang yung biyahe. Dito nga pala kami dumaan sa Loton Avenue, papuntang BGC, dahil galing kaming Paranaque. Ang ganda ng sikat ng araw, ito yung namiss ko sa umaga. Ang lakas lang makahatak ng magandang enerhiya sa ating katawan. Papa, thank you ma'am. Alright mga kasiging, na-drop na natin dito yung ating unang pasahero. So, fare nga pala nito ni ma'am, 104 pesos. Galing siyang Paranaque, papunta ditong Taguig. Nagkita na din kami ng sumunod na pasahero ko. Dito nga pala yung pick up area niya sa may Wells Fargo. Ihatid ko nga pala si sir sa may Mandaluyong dahil ayaw ni sir mag shower cap kaya helmet na lang yung iniabot ko. Umalis na din kami ni sir nung makasakay siya ng maayos. Dito na kami dumaan sa may McKinley Road, pababa papuntang EDSA. Sabay sampa dito sa may Estrella Overpass. Ang sarap lang dumaan dito, lalo na pag walang traffic. At tanaw na tanaw mo yung mga nagtataasang mga gusali kasing taas ng pangarap ko. Biro lang. Nakarating na din kami dito ni sir sa drop-off area niya. 105 pesos nga pala yung fare niya. 7 kilometers din yung aming tinakbo. 6:41 naman ng umaga nang magkita kami ng sumunod na pasahero ko. From Mandaluyong ay babalik naman ako ng Taguig. Nung okay na ay umalis na din kami. Dahil maluwag pa naman yung kalsada kaya sinagad ko na hanggang 40 kung may kasamang pag-iingat. Karating na din kami ni sir dito sa drop-off area niya. Fare nga pala nito ay 82 pesos. Cashless ulit ito, no cash to collect. 7:09 nang maisakay ko ang aking sumunod na pasahero. Sumobra nga pala ako sa pick up area ni ma'am ng konti at humingi naman ako ng despensa. Mating na din kami dito ni ma'am sa drop off area niya. Mabilis lang din yung biyahe dahil malapit lang naman. 65 pesos nga pala yung pamasahin niya. Halos 3 kilometro din aming tinakbo. 7:34 naman ng umaga nang magtagpo ang landas namin ni ma'am ang sumunod na pasahero. Going to Makati naman ito. Inalo ko kaagad si ma'am ng shower cap at iniabot sa kanya yung helmet. Nung ready na ang lahat ay umalis na din kami. Dito nga pala ako dumaan sa may CBD, tagos ito ng Makati. Masarap din dumaan dito lalo na pag maluwag yung kalsada. At tanaw na tanaw mo din yung mga gusali ni Makati. Medyo naipit lang kami ni ma'am ng konti sa traffic. Halos 5 kilometro din binaybay namin ni ma'am. 80 pesos nga pala yung pamasahe niya. Nakarating na din ako dito sa pick-up area ng sumunod na pasahero ko. Si CS na din yung nanghingi ng shower cap. Iusap nga pala si CS sa akin kung pwede niya ba daw ilagay yung daladala niyang bag sa aking box. Sagot ko naman ay okay lang at cash siya naman. Papunta nga pala si sir ng BGC. Tawid-tawid lang ako. Nag-ayala nga pala kami dito. Sabay sampa sa may overpass Pakubaw. Bawal na kasi kumaliwa sa ilalim. 5.9 kilometers din aming nilalakbayin. Din yung sumunod na CS. BGC to BGC lang naman at 50 pesos yung pamasahe niya. Cashless ulit ito. Talagang umuulan ngayon ng cashless kay Move It. Habang naghihintay nga ng panibagong booking ay may lumapit sa akin na isang rider din. Nanghingi lang pala ng shower cap. Binigyan ko din naman ito. Ma'am, gusto ng hairnet?
Hinintay ko na din pala yung sumunod na pasahero ko. Papuntang Makati naman, 3.6 kilometers lang tatakbuhin namin. At 67 pesos yung fare. Kalayaan overpass yung daan namin, sabay baba pa EDSA. Sabay baba na din kay ma'am sa drop off niya. Ano lang ma'am? 102. Okay lang yan ma'am. Salamat ma'am. Magtitip pa nga sana si ma'am, kaso wala daw siyang barya. Kaya sabi ko, okay lang yan ma'am. Nagpagas nga pala muna ako dito, 230 pesos full tank hanggang kinabukasan na ito. 10:03 nang magkita kami ng sumunod na pasahero. Paalam nga pala si ma'am sa akin kung pwede siyang umupo ng bus side, kaso medyo malayo yung biyahe namin, halos 10 kilometers din. Isa pa, bawal din talaga, kaya pinauna ko na lang si ma'am para hindi siya mahirapan. Umalis na din kami nung maayos na ang pagkaupo ni ma'am. Ayala Avenue, tawid pa McKinley Road daan namin. Parating na din kami dito at inabot na din ni ma'am yung bayad niya. 135 pesos nga pala. May tip na naman ako. Apaka-generous naman talaga ni ma'am. Kaya nagpasalamat na din ako. May tip man o wala, ugali ko nang magpasalamat sa mga mababait na customer natin. Dito na din ako sa pickup area ng sumunod na pasahero ko. Ayaw na din pala ni CS mag-shower cap dito, kaya helmet na lang yung inabot ko. Malapit lang yung drop off. Halos 1 kilometer lang at 50 pesos naman yung fare. Nagtagpo din kami ng sumunod na pasahero ko. Hinintay ko nga pala siya dito, halos 5 minuto. Hanggang corner lang kasi yung pin niya, kaya siya na lang yung nag-adjust. Binigyan ko na din ng shower cap at sabay abot ng helmet. 89 pesos nga pala yung fare neto, cashless. Next booking, Makati to Naiya Terminal 3. Fare 88 pesos. Kintay lang ako dito saglit, nagpakasakali na baka pasukan ng booking. Pero dahil bawal tumambay, kaya di na rin ako nagtagal. Umalis na lang din ako. So ayun, si Bataw dito mga kasiking, bawal mga motor dyan eh. Nababa ko na din pala dito yung sumunod na pasahero ko. Malapit lang din yung drop off, 50 pesos nga pala yung bayad niya. Binigyan niya ako ng 100, may tip na naman ako. Pinasukan agad ako ng sumunod na booking. Sa kabilang side lang yung pick up, sobrang lapit lang. 62 pesos nga pala yung fare. 3.1 kilometers din aming lalakbahin. Makati to Makati lang din naman ito. Sumilong lang muna ako habang naghihintay ng booking. Masakit na din kasi sa ulo at balat yung init. Pinuntahan ko na din yung sumunod na pasahero ko. Hiniro nga pala ako dito ni ma'am at naghahanap siya ng kumot. Sobrang init lang kami ng kumot. Oh ma'am, wala akong kumot. Wala akong kumot. Wala akong ano ma'am eh. Walang kumot, ang init. Grabe. Sobra ma'am. Oh. Good luck sa ating dalawa. Dahil na din siguro sa init, kaya siguro nagbiro na lang din si ma'am. Puntang McKinley nga pala si ma'am. Buti na lang dito kami dumaan kahit papaano may panangga sa init. Inabot na din ni ma'am yung bayad niya nung makarating na kami sa drop-off area niya. May sumunod na pasahero nga pala ako dito. Pero dito ko muna puputulin itong video na ito. Masyado na kasing mahaba. Maliit man o malaki ang kinita, ang mahalaga ay ligtas akong nakauwi. Once again, this is Vin, has been Seeking TV. See you on my next vlog. And peace out.